Kamusta po kayo? Muli po tayong magbabahagi ng video dito sa ating channel. Muli nating balikan itong mga balitang ito na kung saan ay kamakailan ay naglabas ng update itong si Claire Castro hinggil sa pag-resign ni na Lucas Bersamin at ang dalawang iba pa na miyembro ng gabinete ni Pangulong PBBM. Nagsalita na si Lucas Bersamin na iba sa naunang balita na yon at kung saan nga ay nagpayag siya sa isang panayam sa kanya. So bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscription button. Isama mo na rin yung notification bell. So tuloy-tuloy na po tayo at itong si Lucas Bersamin ay nagpahayag na hindi siya nag-file ng resignation at ayon nga sa kanya ay ganda nga daw pakinggan sana yung yung delikadesa na word na ginamit ni Castro sa kanyang pahayag noong Nobyembre 17 yata yun. So yung video na ito, may mga video ito na napanood natin at yun nga subukan nating panoorin muli kung saan ay nagsalita rito si Secretary Claire Castro. Ayon nga sa kanya ay mula ito sa pamunuan ng Pangulong Bongbong Marcos. So pakinggan natin itong video na ito. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amenah Pangandaman. Diba? President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation. So itong news na ito ay idinina ito ni Lucas Bersamin sa kanyang pagpapahayag na kung saan ay merong video rin tayong nakalap at talagang hindi daw siya ibang tao ang kanyang tinawagan at hindi naman ganun ang sinabi niya. Ngunit bigla na lang daw naglabas itong news na ito na itong kay Claire Castro na siya ay nag-resign, pero sa totoo lang daw hindi pa siya nag-resign dyan at hinahantay nga niya yung desisyon o yung prerogative ng Pangulong Bongbong kung ano ang magiging nito sa kanya. Yung pahayag ni Senator Lacson sa isang session na yon ay sinabi nga niya na isa yung parang haka-haka o isang parang may binalik siyang salita doon na parang hindi eksakto yung ganong binitawan niyang salita. Tuloy natin nga ito. President Marcos. Ito yung regarding my position nagsimula yan na nag-resign ako, in-announce siguro yan. Pero ito. Regarding my position nagsimula yan na nag-resign ako, in-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinail. Wala siyang resignation na pinail. Wala siyang resignation na pinail. So bakit kapag nagsalita si Claire Castro ng ganun-ganun na lang, wala naman palang resignation letter na ipinasa itong si Lucas Bersamin sa Pangulong Bongbong Marcos. Resign out of delicadeza. Sarap pakinggan. Out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ko nag-resign. The only letter that I... Malinaw na sinabi niya na hindi siya nag-resign. Di ba? Regarding my position, wala na. Was that letter I signed yesterday, late afternoon, sinabi ko. Lalabas sila ng ganun-galun na lang na update na hindi pala totoo. So, hindi mo na nila bine-verify kung talagang mayroon niyang baka yung dokumento. Saan nila nakuha yung dokumento, yung letter na sinasabi na yun? Di ba bago siya mag-release ng ganung salita, talagang kumpirmado yun na galing sa Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, naglalabas siya ng mga salita niya na sa sarili niya nagmumula lang. Hindi ba kailangan kahit sabihin natin na spokesperson siya ng Pangulong Bongbong Marcos, pero
dinideny ni Lucas Bersamin na wala siyang letter na ipinasa eh. Pero malinaw doon sa sinabi ni Claire Castro na nag-submit ng letter si Lucas Bersamin. Nag-tender ng kanyang resignation. Ako hindi ako magaling, pero siyempre based dun sa mga napagdaanan din naman natin, kailangan lagi may pinanghahawakan tayong na dokumento bago tayo mag-release. Hindi kaya yun may gumawa ng letter na ipinforward sa kanila doon na hindi naman talaga galing kay Bersamin, o ito namang si Bersamin baka dinideny lang niya ngayon. Pero talagang hayagan niyang sinabi na wala siyang ipinasang letter ng resignation. Pakinggan niya natin. Ayan Ayun, sinabi niya rito. President Ferdinand R. Marcos Jr. Antay niya yung prerogative ng Pangulo. Prerogative of the President. Ayan. Position na wala na. Wala. Letter I signed yesterday, late afternoon. Sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Yung submit to the prerogative of the President to replace me kasi that is the nature of my tenure at the pleasure of the President. So wala, I will not also validate na may resignation ako kung wala. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to go to leave as executive secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan, I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Hindi ko natin. So, ibig sabihin, hindi siya nag-resign. Parang ang nangyari pala nito, pinalitan talaga siya. Pinalitan siya talaga. Hindi siya nag-resign. Iyon ang kasi naantay nga niya kung may tumawag sa kanya ng 12 o'clock daw ng gabi na isang kaibigan na yun nga, alisin siya bilang executive secretary. Ayun, balikan natin to. Validate na may resignation ako kung wala. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to go to leave as executive secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan, I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Diba? Hindi ko na tinanong. Regarding my position, nagsimula yan na nag-resign ako, in-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinahil. Kasi sinabi na lumabas na baka ko na lang i-resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent So, hindi totoong nag-resign siya. Parang ang nangyari pala nito, parang pinalitan lang talaga siya. Ang kaibigan ko ang nagparating sa kanya ng balita sabi niya 12 o'clock. Tapos sabihin ni Claire Castro na nag-tender siya ng kanyang resignation. So, malabo, Ibang klase talaga. Ako, sa totoo lang, naguguluhan talaga ako sa gobyerno natin ngayon. Ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho, karaniwan sa gobyerno, di ba may kanya-kanya tayong hinahawakang mga posisyon o kailangan yung tinatawag na true channel parang nawawala walang respetuhan na yung nangyayari. Parang ganun ba? Paano ba i-explain yung ganun na yun? Pero parang walang pag sinabi na tanggal ka. Parang ganun lang Kaya nga hindi ko alam talaga kung kasi dati nung nagtatrabaho ako sa Maynila, bagay, mga private company ang pinasukan ko, iba ang kung titingnan ko, mas mahigpit ang private kaysa sa government. Kung ako ang titingin na, ang government kasi, ang nangyayari, padri-padrino dyan Ganun ang nangyayari sa government. Hindi kagaya sa private na pagalingan talaga. Kung magaling ka, maganda ang magiging posisyon mo. Mabilis ang promotion mo. Siyempre, nagbabase sa sa evaluation sa'yo. At yun nga, pag-evaluate ng yung performance. Pero sa government, kahit anong galing mo, kung wala kang malakas na kapit, wala ka, laglag ka dyan. So, ganun ang obserbasyon ko sa government.
hindi siya nag-resign talaga. Yung parang ang nangyari sa kanya nag-ano siya Pero accept niya na kung na gano'n. Kasi sabi nga niya, kung ano yung based sa prerogative ng Pangulo Yun ang binanggit niya So, yun. At sana'y nagustuhan nyo ang aking ibinahagi at sana'y patuloy nyo pong suportahan ang ating mga ibinabahaging video dito sa ating channel. At kung nais nyo pong magbigay komento o reaction, open po ang ating channel na mag-comment po kayo dyan sa bawat video na ating ibinabahagi. At ibahagi nyo rin o i-share ang ating video para marami po ang makakapanood. At ako'y nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta. Kahit ilan lang yan, pero sige lang. Kasi masasanay din siguro tayo niyan. Dati medyo na ako magpahayag nito Ngayon parang nawala na naman ako kasi hininto ko Pero okay lang, tuloy-tuloy pa rin. Ang importante, meron tayong naibabagi sa inyo kahit paano. At sana tangkilikin nyo pa rin at panoorin itong ating binabahaging video dito sa ating channel. Maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.